Sa linya ng telepono, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sir, magandang morning sa Tanim ng Bayan kasama si Jessie at si Ma'am Doris po. Good morning, sir. Sir, kumusta po yung update natin? Parang yung huling update ay nasa 400 na gasolinahan na po yung nagsara. Tama ho ba? Sir Jesse, tama po. Kahapon lang po. Bumaba na sana siya, Sir Jesse, ng 387. Pero ngayong umaga, habang nag-uusap po tayo, umakyat po siya uli sa 425. So just today, pinagsarado po talaga ng additional na 38. Gaano ka tindi ang epekto niyan mga nagsasarado na mga gasolinahan? Yung volume po ng sasakyan sa Metro Manila at sa ibang provinces ay malaking bagay po ang ibinaba o porsyento ng ibinaba na gumagamit sa kalsada. Apart from that, meron ho ba kayo nakikitang iba pang rason sa pagsasara nitong nasa higit 400 na kasi ito, partner eh. So hindi na biro itong numero. No? Pag nakita po ng Philippine National Police na nagsasara, may profiteering, nire-report po natin ito sa Municipal Price Coordinating Council o kaya sa DOE, Recta po, National. Ang nakita po natin doon ay nawawalan daw po sila ng stock. At para naman sa mga nagbukas, kahapon may nagbukas naman ng 6, nakakapag-re-stock naman daw po sila. Sigurado ako, nalaman ninyo yung balita tungkol dun sa isang gasolinahan na tinakbuhan nung Dito isang sa customer. QC sa Balintawak. Oo. Dahil po ba doon sa ganyang klaseng insidente, ay ine-expect na po ba natin na mas dadagdag pa yung mga ganyang klaseng mga modus? Nagbigay na po, Ma'am Doris, si PNP ng panibagong instruction sa ating mga commander, especially sa mga patrol units po natin. Dahil nga po sa insidente nangyari kahapon. Yan po ay nangyari sa Quezon City. At meron din, Ma'am Doris, dun sa Cebu naman, pero nahuli din naman po siya at nagbayad po. Kaya sinasabi ni PNP, tagdagan nyo yung instruction na binigay namin sa inyo na ang binabantayan supposedly, Ma'am Doris, i-assist yung ating pong DOE. Supposedly, bantayan yung mga nagsasara o yung ayaw magbenta at yung nagtataas ng presyo. Sabi ni PNP, dagdagan nyo. Sapagkat may insidente na tayo na ganyan, kinakailangan na ma-stop na yan at hindi na ulit mangyari po. General Tuanyo, meron pa sa Isabela. Meron yung namang din. nagnakaw ng gasolina sa nakapark na tricycle. Ay, oo, kinuha yung gasolina. Sir, sa mga ganitong insidente ho, katulad ho nun sa Balintawak, ano po yung magiging disposition ng authority dito ng PNP? Dahil initially, ang nakakalungkot ay i-charge doon sa gasoline boy na nag-effort namang habulin yung sasakyan. Para po, nagbibigay naman po tayo ng sapat ng investigasyon sa mga ganyan. Sinasabi po natin, kaya sinasabi ng PNP na heightened alertness ang ating mga PNP at awareness sa mga possible na mga senaryo. Sinasabi po natin, ang Philippine National Police po ay handang-handa para tugunan ng lahat ng uri ng senaryo po. Opo. Magtatalaga po ba kayo ng kumbaga Jesse, yung parang undercover? Monitor kumbaga. Oo, at malaman, hatid ka agad sa tamang otoridad kung ano man yan, hindi nagbebenta. Tama ba? At yung mga iba naman, hindi na reasonable. Correct. Yung Kumbaga na ginagawa monitor nila. yung presyuhan. And ito bang 400 plus na to, General, totoo bang wala na talagang supply o may nakikita tayong hoarding dito? Base din sa coordination natin, Sir Jesse, Ma'am Doris, yung mga nagsara, sinasabi nga po nila na wala na po silang stock. At dahil naman sa may mga nagbukas din naman, sinasabi naman nila, nagkaroon po sila ng restock. Ang importante po, nire-report ng PNP doon sa DOE at saka sa NPCC yung mga ganitong aktibidad para po na monitor nila at mabantayan nila yung mga retailer o gasoline stations na possibly may hoarding at profiteering. Kaugnay nito, Ma'am Doris, meron na po tayong 6 na kaso na napailan kaugnay ng hoarding at profiteering. Mabanggit ko lang, yung 3 na hoarding, isa sa Region 8 at 2 sa Region 5, ito yung sa Binabatan, Albay, tsaka sa Masbate. At meron din uli dyan sa Davao, ito naman yung nagbebenta naman po ng mga tingi-tinging gasolina. Ayun. Meron po bang pwedeng tawagan ang publiko nagsasabi na ay wala na kaming supply, hindi na kami muna magbebenta? Pwede bang itawag, i-report sa inyo yan? Yes, Ma'am Doris, kaugnay po niya. May mga sa 6 na kaso na po niya, may mga tinawag po dyan sa Unified 911. Dial 911 lang po. Para sa mga kababayan natin na sa tingin po nila ay may halimbawa, may possible na hoarding o profiteering, itawag lang po nila sa 911 at po ay agad na action ng PNP. Oo. Pero ang sa ngayon, General, ang inaasahan natin talaga ay medyo magkakaroon ng mas marami pang ganyang insidente?
Hindi po. Sinasabi nga po natin na magiging proactive po ang Philippine National Police. Nakita na po natin na may nangyari ganyan insidente. Kaya double, triple effort po ang PNP para po patuloy ang mga coordination sa ating mga importante, Ma'am Dory, sa mga local government units para i-assist ang ating mga police, ang ating mga local police po. At yung ating MPCC para palakasin, hindi lang po ito sa gasolina, kundi po sa mga presyo ng mga basic commodities naman din po. Sakop din yon, General. Lahat pwedeng Tama report. po. Tama po. Yan, lalo na po yung MPCC, Ma'am Dory, Sir Jesse, ito po yung Municipal Price Coordinating Council. Sapagkat ang binabantayan po ng PNP, hindi lamang po yung mga gasoline stations, kundi pati po yung mga basic commodities, kung tinitingnan din po kung may mga pagtaas. Pero ang magandang balita, kaugnay ng mga pagtaas, doon naman wala pa po tayo natatanggap na report kaugnay sa mga basic commodities. Ayun, okay. At syempre kasabay din yan, partner, yung kanilang deployment dito sa Semana Santa. Sir, nadagdagan ho ba? Ayun pa, Kumusta oo. ang deployment po ninyo para ito nga kung sinasabi niya, Ligtas Semana Santa 2026? Yes, Sir Jesse, sa nationwide po, yung usual po na dinideployan natin, halimbawa yung mga places of worship, major thoroughfares, transportation hubs, etc. Kabuuan po magdi-deploy ng PNP personnel na 39,000 plus. At yung mga augmentation units natin, yung advocacy groups, yung taon-taon tumutulong sa PNP, sa gobyerno, ay meron pong halos 20,000. So kabuuan, halos 60,000 po yung deployment natin nationwide. Ayun, oo. Pero ay, teka lang, bago ko makalimutan pala, General, second day nung Tigil Pesada, meron po ba kayong update? Ano na ang, kung gaano na ang epekto nitong second day na Tigil Pesada? Oo. Yes, Ma'am Doris, kahapon po, na-monitor po natin na may mga tigil pasada sa NCRPO. Nagkaroon po siya ng pinakamalaki po na 31 na transport strikes. Sinundan to sa Region 4A na may 17. At meron pa pong iba sa Region 5, Region 6, at saka sa Negros Island region. Sila po yung mga region na nakita natin ng pasada. Kabuuan kahapon, Ma'am Doris, umabot yung 61 yung transport strike sa mga nasabing region. At generally peaceful na tapos naman po yung yung tigil pasada. Alright. Meron po ba kayong abiso sa ating mga kababayan? Yung mga partner, di ba kasi marami magpupunta na ng probinsya. Uuwi. Balik probinsya maiiwan muna. yung bahay, Oo. walang tao. Alam ko, every year naman nagbibigay Correct. ang PNP ng paalala sa ating mga kababayan, sa ating mga kapamilya. Ngayon pong taon, ano po ang dapat nating abatan, General? Ma'am Doris, nung isang araw po, pinakita natin yung mga datos natin ng mga road crash incidents at yung drowning incidents para sa mga kababayan natin na napupunta sa resorts. Ang sinasabi po natin na yung mga datos na to ay ginagamit ng Philippine National Police para sa paghahanda sa 2026. Makinig po ang ating mga kababayan sa advisory po ng ating mga local government units ng PNP na halimbawa kung yung mga kababayan natin na magta-travel po na one is sundin po yung mga speed limit. Iwasan po yung paggamit ng cellphone sapagkat nakita natin yung mga datos ng mga road crash noong 2024-2025 dahil sa paggamit po ng cellphone, Ma'am Doris. At Opo. kung pagod po yung ating mga kababayan na nagmamaneho, pilitin po nila mandatory magpahinga sa mga gasoline station. Yun po importante at huwag magmaneho na nakainom.